Ayan mga kapatid, muli po andito tayo at gagaya ng ating palaging nababanggit sa programang ito dito rin sa araw na ito mga kapatid na ngayon ay araw na naman tayo ng ito naman tayo sa araw ng Sabado. Sabat ang turing dito sa banal na kasulatan. At buwan pa rin po tayo ng buwan pa rin tayo ng February. At sa buwang ito ng February, ito po yung katapusan ng Sabado. Ibig kong sabihin, ito yung huling Sabado ng buwang ito ng February 2026. At nakaraan, tayo ay nagbigay na naman sa lahat ng mensahe. Ano ba yung huli natin naibigay na mensahe ng nakaraan? Ano yung last? Kailangan palagi nating matatandaan ito dahil kaya nga binabanggit natin palagi na ito mas mahalaga kaysa sa buhay. Mga kapatid, kung ito yung paglalaanan lang ng pansin o atensyon, akala lang natin ay ang pinakamahalaga dito sa ibabaw ng lupa ay yung magkaroon ka ng pinag-aralan, magkaroon ka ng maraming pera, magkaroon ka ng maraming pagkain, maraming kaibigan. Yun yung pagkakaalam ng karamihan, di po ba mga kapatid? At yan ay yung paniniwalang yan ay mawawala mga kapatid pag kayo ay tumutok o bigyan ninyo ng pansin itong programang ito. Dahil ang pinakamahalaga mga kapatid, napapil natin dito sa ibabaw ng lupa, ito kasalukuyang lupang ito natin ginagalawan, ito babaguhin mga kapatid. Dahil may bagong langit at may bagong lupa na naghihintay, alam niyo ba yun? Ayan, kung kayo nagbabasa ng Bible, siguro nalalaman niyo yan mga kapatid. Kaya tayo umaasa na itong lupang ginagalawan natin, ito ay hindi mananatili. Ito'y mapapalitan dahil may bago mga kapatid na darating. Bagong langit at bagong lupa na naghihintay sa atin. Bago tayo dumako mga kapatid sa mensaheng muli na ating paghahati-hatian, na ito yung ating binabanggit na tinapay na mula sa langit. Ito yung pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga na ibinigay ng Ama sa atin. Ito higit pa sa buhay, palagi kong inuulit sa lahat ng mga nakikinig. Kung mahalaga ang buhay sa bawat isa sa atin, mas higit natin itong pahalagahan. Dahil may silbi ang ating buhay ng dahil dito sa gawain ito. Ano yun? Bago ang lahat mga kapatid, saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, basta kayo nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isaw Ama, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito mga kapatid, magbibigay tayo ng may tatlong palatandaan ng mga tao na dapat nating pahalagahan o bigyan ng pansin. Dahil ating alamin mga kapatid na anumang bagay na ating gustong mapasa atin, ito naman ay gamit sa pagsasaka o gamit sa panghanap buhay, mga kailangan natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Tandaan nyo mabuti mga kapatid. Ano man sa mga bagay na kailangan natin sa
sa ating pamumuhay sa araw-araw, alamin natin na tayo ay mayroong kinakailangan makitang tanda o palatandaan o marka. Bibili kayo ng kalabaw, kailangan may marka. May tanda yan. Palatandaan na yan ay kinuha mo sa lugar na yun, doon mo binili yung marka nandun. Diba? Nakatatak yun, sa balat niya yun. Palatandaan na yan ay nandun, doon galing. Rehistradong marka, mga kapatid. Ibig sabihin, nakatala. Legal na marka yun. Kagaya nung bibili ka ng mga makina. Kailangan aalamin mo kung anong marka ng makina na bibilihin mo. May pagpipilian ka naman. Kaya bago ka bumili, tandaan mo nang mabuti kung ano talaga yung gusto mong bilhin, kung anong marka. Kung sa motor baga anong gusto mo, Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha. Kung punta ka naman sa sinasabi nilang low budget, punta ka doon sa Rossi. Meron yung Motor Star, yung mga mabababa ang presyo. Pero yung mababa ang presyo saka yung mataas ang presyo ay nagkakasabay din halos masira. Nagkakasabay din dumating sa kanilang paruroonan. At kagaya din ng ating pagkatao, mga kapatid. Kailangan mayroon din tayong marka na rehistrado. Kung taga saan tayo, kung ano yung pangalan natin. Yun yung mga palatandaan, yung mga bagay. Ngayon, sa bawat palatandaan na nakikita natin, mga kapatid, mga nakarehistro. Ibig sabihin yun yung mga totoo. Mga totoo yun, mga nakarehistro na sa patakaran ng tao. Tapat at totoo. Pero meron tayong tanda o tatak o palatandaan. Higit sa lahat ng mga tanda na ating binanggit, mga kapatid. Pagkaalam ninyo, ano yung higit sa lahat? Sa nahagip ng inyong isipan, ano yung nalalaman ninyo na higit sa lahat? Kung na lang sasagot, mga kapatid, ang higit sa lahat ay ang ating Panginoong si Isaw Ama sa langit, na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Yun yung higit sa lahat, mga kapatid. Kaya hanapin natin yung tanda, marka o palatandaan na higit sa lahat. Bakit higit sa lahat? Dahil yun ay mula sa Ama. Utos niya, lalong-lalo na. Pinag-uutos niya ng mga tandaan, palatandaan na dapat itandaan. Dahil yung mga tatak na yun o palatandaan na ipinag-uutos ng ating Panginoon si Isaw Ama, yan ay magbibigay ng gabay sa atin sa araw-araw. At yun yung kailangan din natin pahalagahan dahil sila yung magtuturo sa atin para huwag tayong maligaw, mga kapatid.
At kung ito'y nasa atin na, sikapin natin na tayo'y huwag mangliligaw. Dahil kung may tatak ka na kasi, mga kapatid, may marka ka na mula sa ating Ama, ikaw ay matuwid na. Inalis ka na sa pagkaligaw. Hindi ka natupang ligaw, binabanggit ko sa kanta. Dahil hinanap ka na. Bakit ikanahanap? May markahan ka na. Kaya pag hindi ka pa namamarkahan, hindi ka pa nahahanap, mga kapatid. Hindi ka pa nakukuha, hindi ka pa natatagpuan. Kung wala ka pang marka o tatak. Inuulit ko, yung mga may marka na, may tatak na, yun yung mga nahanap na, hindi na sila ligaw, mga kapatid. Nasa tama na silang lugar, nasa tama na silang katayuan. Nasa wasto na silang pag-iisip. Hindi na magulo yung pag-iisip nila, mga kapatid. At kailangan ng bawat may tatak at marka na mula sa ating Ama, panindigan natin na ang may tatak at marka ng ating Ama ay kailangan sila ay dapat tularan, mga kapatid, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ngayon, tayo na mga may marka, para sa lahat ito, mga kapatid, may marka na o wala pang marka o gusto pa lang magpamarka. May tatak na, wala pang tatak, o magpapatatak pa lang. Sakop tayong lahat dito, mga kapatid. Ito napakahalaga. Anong brand ka? Ano ba ibig sabihin sa Tagalog ng brand? Anong uri? Ganun ba yun? Anong uri ka? Brand. Kaya kami tatak doon makikita yung brand mo. Kung anong uri ka. Sa pamamagitan ng tatak mo, makikilala ka. Pag tatak Honda, sabi nila talagang matibay. Sabi nila matulin daw yun. Matipid. Yun yung tawag doon, yung brand, yung uri, yung uri klase, pangalan, o baka naman ang gusto pa lang ng karamihan ay patunayan nga kung matibay nga. Patutunayan kung matibay. Patutunayan kung totoo. Alam niyo, mga kapatid, yung bang mga nakasulat sa banal na kasulatan na ating ginagawa, yun ba hindi pa sapat na patotoo sa inyo? Ay nakasulat na. Dahil sinasabi sa banal na kasulatan, mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Di ba, mga kapatid? Ngayon, yung mga tanda, marka o tatak na binibigay sa atin ng ating Ama sa langit sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon, ating Hari ng mga Hari. Pag ating tinanggap yun, mga kapatid, kasama na tayo dun sa mga mapaalad. Mapaalad ang buwabasa. Nakikinig at tumutupad. Gumagawa ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kaya hula, mga kapatid, dahil wala pang gumagawa eh. Ngayon, pag may gumagawa na, yun na yung katuparan ng hula. Pag nagaganap na o nangyayari na, yun yung katuparan ng hula, mga kapatid. Kaya mapalad yung tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kaya yung nakapaloob sa katuparan ng hula ng aklat na ito, mga kapatid. Pagtuunan natin ng pansin.
pahalagahan natin yung mga taong ganito. Dahil ito yung simula ng pagbabagong lahi, sinasabi ko sa inyo totoo. Pagbabagong lahi, kailangan mabago ang lahi. Lahi ng mga sumusunod sa utos ng ating Panginoong Isa. Yun ang gusto ng ating Ama sa Langit na mangyari. Mabago ang lahi nito. Yung mga itinayo na mga hustisya na yan, mga nagpapatupad ng batas, unahin ninyong sundin ang utos ng Ama para maging makatotohanan ang inyong mga hatol sa inyong mga kapwa kung sila nagkakasala. Dahil marami na mga patakaran dito sa lupa. Sabi ng ating Ama, pasakop kayo sa mga may katungkulan. Sabi niya. Pero sabi niya, huwag kang gagawa ng masama. Ang masama kasi mga kapatid, yung kukontrahin mo, yung 10 utos. Sundin mo yung kanilang mga sinasabi. Sabi ng Ama, yung mga may katungkulan. Ngunit, huwag ninyong tularin ang kanilang ginagawa. Dahil mabuti yung kanilang sinasabi, ngunit taliwas yung kanilang ginagawa. Ngayon, ang karapat-dapat lang sundin na binigyan ng Ama ng may katungkulan ay yung tumutupad ng buong kautosan. Sinasabi ng ating Panginoon sa isa, may susubuin sa inyo na propetang kagaya ng Moises. Yun yung tumutupad ng buong kautosan, mga kapatid. Alam, sa Facebook, marami nang nagpapalipad ng mga reklamo patungkol sa mga patakaran ating gobyerno. Atin tayo ay sakop tayo ng gobyerno. At yan, may mga na-screenshot ako. Alam, pag binasa natin, pinakita natin lahat, pati yung video. Hahaba tayo. Hanapin nyo na lang sa Facebook yung mga taong nagre-reklamo. Mayroon tayong screenshot na babasahin sa inyo sa mga nagre-reklamo na. Punta kayo sa page ni Kwan. ER7. Makikita nyo, mapanood nyo din yung Kwan. Yung reklamo patungkol sa mga patakaran. Lalo na sa DNR. Mga kapatid. ER7. E, capital E. R7. Ang gusto niyang backer ay Kwan. I need basher, please. Yung matinong basher, yung hindi sakit, yung gusto niyang basher. Kita nyo, yung mukha niya, oh. Ito yung Kwan hindi naman siya, hindi siya kumukontra sa patakaran ng hindi ako kumukontra sa gobyerno. Kinukontra lang niya yung masyadong mapangapi ng kapwa. Katulad ng mga DNR, mga kapatid. Kaya nga itong bahay namin, tingnan nyo, hindi matapos dahil sa DNR. Tingnan nyo? Nakiusap ako sa DNR noon. Ngayon ko lang ito sabihin sa inyo. Nakuha ako yung kumuha ng permit. Parang kapag patayo, matuloy ko yung bahay dahil nabutan ng pagkuklose nila yung bahay namin to. Yan, mabubulok na pati ating mga haligin. Patayo pa rin hanggang ngayon. Pero walang bubong. Walang kabitan ng bubong. Dahil nga doon sa utos ng ating Ama, pasakop kayo sa mga may katungkulan. Sabing, hindi pwede. Ito nga sinasabi nito ni ER7, talagang totoo.
Dahil naramdaman niya, naranasan niya. Kagaya ng nararanasan ko rin. Pero hindi ito yung ano, hindi ito yung project ko. Yung project ko yung magbigay ng mga gawain na ikaliligtas sa tiyak ng kapahamakan. Hindi doon sa bahay dahil yung bahay na hindi makapagligtas sa iyo sa tiyak ng kapahamakan. Ngayon, ito yung mga ilan lang ito sa ano, mga hindi tama na patakaran ng gobyerno. Kayang-kaya nilang magbawal dahil ano, wala nang mawawala sa kanila, di ba? Dahil nagsusweldo naman sila. Sabi nga nitong si ER7 na yan, yung mga nagbabawal na yan, yung mga masyadong sakim na yan, eh, sila naman ay sumususo sa pundo ng bayan. Papasweldo sa kanila, mamamayan. At sila naman, sila rin ang sumasakal sa mga mamamayan. Samantala yung kinabubuhay nila at ang pamilya nila ay galing sa mamamayan. Unang-una sa mga dukha na kagaya natin. At ito may konta, may isa pa dito na ano, nagbabanggit din ng patungkol sa mga ano na yan, ng mga patakaran ng mga DNR na yan, mga kapatid. Ito yung isa. Itong tawag niya dito. Bariotic boy. Bariotic boy, no? I-research nyo din ito. Malaman din yung mga sinasabi nito. Bariotic boy. Nasagasaan dito ng DNR eh. Ito mga vlogger na ito. Bariotic boy Zapata. Bariotic. Hindi na masama yung sabihin mo yung totoo. Siyempre, pag nasasaktan ka, alangan na hindi ka magreklamo, nasasaktan ka. Ay libre naman eh. Ang tawag ito sa ating bayan eh ano? Ang tawag dito sa ating bayan? Ang tawag yan, malayang pagpapahayag. Ayan, limit ka na eh. English kasi, kaya madali natin makalimutan. Sabi nung dinner sa akin doon, mga kapatid, magtanim ka muna ng milina, pag lumaki na yung milina mo, saka mo lang harvestin at yun, pangbahay mo na. Isipin nyo mga kapatid, magtatanim ako ngayon ng milina hanggang anong taon lalaki yun. E di, pag may bagyo eh, makikiusap ako sa mga kapitbahay na doon muna ako makikituloy pag may bagyo. Hanggang sa lumaki yung milinang tanim. Ngayon, ang problema, mga kapatid, dito sinabi ko sa inyo si ER7. Kahit itinanim mo na milina, kukuha ka pa rin ng permit. Hindi mo pwedeng putulin, tanim mo na eh. Hindi mo pwedeng putulin sa dinar daw yun. Sa iyong lupa. Pero yung lupa, sa iyo nga, nagbubuwis ka pa rin. Diba? Kung sa iyo yun, sana, hindi ka magbubuwis eh. Diba? Sa iyo na nga eh. Naipapil mo na eh. Ang tawag doon, milyar ata, ang tawag doon. Babayad ng milyar. Diba po, taon na yun, nagbuwanan. Eh, wala kasi akong lupa, kaya di ko alam. Mga kapatid, nakikilupa lang kami. Nakikiusap lang kasi kami sa mga may lupa. Pwedeng tumira. Ganun kami kahirap, mga kapatid. Ayun, paano yung buhay ng mga simpleng mamamayan para din nasa kagipitan. Hindi na nga gumaganda yung mga itinanim. Linawin natin mga kapatid, itinanim, hindi pananim. Dahil marami yung mga nagbabalita na yan, ng mga patungkol na sa mga nasirang mga itinanim. Sabi nila, nasira ang mga pananim ng ating mga kababayan.
Unawaan nga nating mabuti mga kapatid, yung pananim at itinanim, no? Anong pinagkaiba? Di ba yung pananim itatanim pa lang? At yung tanim ay yun yung tumubo na, tanim na, yung mga nagbubungan na eh. Kaya makinig kayo sa balita mga kapatid, maraming mali na binabanggit sila. Tuloy-tuloy lang, hindi pinapansin yung mga ganung pagkakamali. Ang mga pananim ng ating kababayan ay nasira ng bagyo. Pananim pa lang, hindi bali pananim pa lang naman eh. Huwag lang yung itinanim. Yung itinanim eh, nagbubunga na yung iba. Tapos din naman sa kapulisan natin mga kapatid, binabanggit nila eh, pag may nangyaring krimen eh, yung ating biktima mga kapatid eh, mga minor de edad. Yung ating biktima mga kapatid eh, babae. Diba yung biktima daw nila? Eh, sila pala yung bumiktima, eh di madaling maimbestigahan kung sino yung kriminal, di ba? Dahil sila yung umaamin na silang bumiktima eh. Diba? Hindi rin napapansin yung mga kapatid. Sa pagsasalita pa nga lang nila, eh wala nang katiyakan. Kung saan galing yung mga ganun turo. Eh pinaglalako kasi ng ating batas yung mabuti at masama. Kaya yung pagsasalita nila ay halo na rin. Mabuti at masama na rin. Kaya lang, pag may tungkulin kayo, mga kapatid, tandaan ninyong mabuti, kung may tungkulin kayo, ibig sabihin ng may tungkulin, mayroon kayong obligasyon. Maraming umaasa sa inyo dahil may tungkulin kayo. Panindigan ninyo yan. Na kayo ngay makapag-aakay, makapagbibigay ng mabuti sa inyong mga kababayan, mga kapatid. Huwag kayong tatanggap ng tungkulin na hindi nyo kayang gawin ng tapat. Eh, kaya lang kayo tumatanggap ng tungkulin dahil sa sweldo. Sweldo lang, di ba? Unahin nyo mga kapatid, yung serbisyo bago yung sweldo. Yung serbisyo nyo ang hinahangad ng ating mga kababayan. Inaasahan nila. Kaya kayo tinayo diyan. Kaya kayo nandyan sa inyong mga tungkulin. Dahil kayo inaasahan na makapagpapabuti, makapagtuturo ng mabuti, makapag-aayos, makapagtuturo ng maayos, makapagmamalasakit, hindi yung mananakit, mga kapatid. Makapag-aakay, hindi yung manunulak. Makapagpapagaling, hindi yung mananakit. Makapagbibigay ng sakit. Ano yung mga kanyang ugali ng mga may katungkulan sa atin. Ang dami ko ng karanasan. Pakarami na. Iwan ko kung ilang pa idadagdag ng atin. Tawang nagturo sa akin kung ano yung tama at mali. Na kinakailangan pala tao, sabi ng ating ama. Doon ka lang sa matuwid. Doon ka sa tama. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Yun yung turo mga kapatid ng ating ama sa langit. Huwag liliko sa kanan o sa kaliwa. Alam niyo yung matuwid. Alam niyo ba yung tama? Alam niyo ba yung kanan? Alam niyo ba yung kaliwa? Ang kanan, yung batas. Yung kaliwa, yung rebelde. Yung matuwid, yung diretso. Ay ang utos ng ama. Kuhan nyo na.
Ganun ko pa sinasabi sa inyo mga kapatid. Ako biktima ng kanan, biktima rin ako ng kaliwa. Ngayon kasalukuyan, nandito pa rin lang ako sa gitna. Na hindi lumiliko sa kanan at sa kaliwa. Nuulit-ulit ko yan sa inyo. Biktima ako ng kanan, ganun din ng kaliwa. Kaya sabi ng ating Ama sa akin, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Kaya binigyan niya akong mga tanda ngayon, palatanda. Parehas naman silang napahiya. Yung kanan at kaliwa, parehas silang napahiya. Pero malakas sila, kanan kaliwa. Kahit napapahiya, alam niyo, yung mga malalakas may katungkulan, hindi nagpapahalata yan, napapahiya. Malalakas na. Hindi malalakas. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Patuloy pa rin na dumadami yung kalaban nila, kalaban ng kanan at kalaban ng kaliwa. Ay sila yung nag-aaway, nagbabangga. Ngayon, ano yung pinakamabuting gawin, mga kapatid? Dahil lahat ng, kagaya ng lahat ng katanungan ay may kasagutan. Lahat ng sakit may kagamutan, mga kapatid. Ano ang solusyon natin sa mga bagay na yan? Ang kailangan natin, mga kapatid, magkaroon tayo ng tatak sa noo ng pangalan ng ating Panginoon. Dahil pag nagkaroon tayo ng tatak sa noo ng pangalan ng ating Panginoon, matatakot na tayong gumawa ng masama. Matatakot na tayong mang-api, matatakot tayong manglama. Matututo tayong umunawa sa ating kapwa at matututo tayo na magpakumbaba. Dahil ayaw ng ating Ama yung magmamataas. Gusto niya puro magpapakumbaba. Kung ikaw ay nasa itaas, magpakumbaba ka. Kung ikaw ay nasa mababa, magpakababa ka. Iisa lang ang kailangan nating itaas at ipagmataas, mga kapatid. Ipagmalaki. Yung utos lang ng ating Panginoon si Isaw ang ating dapat itaas at ipagmalaki. Yun yung ating salitain at yun ang ating gawin. Doon natin mararanasan yung tunay na pagpapala ng ating. Pag ating itinaas o pinagmalaki ang kanyang buong kautusan. Eh, tingnan niyo mga kapatid, yung sinasabi ko, binabanggit ko, na kailangan tayong magpalagay ng tataksan. Tingnan niyo, ito yung mga kapalaran nila. Kailangan may tataksan o sa kamay, o kanang kamay, at ganun din sa laylayan ng damit. Yan yung naiiwan, natitirang solusyon ngayon, mga kapatid. Ito yung tatlong bagay na ito. Sa noo, sa kamay, at sa laylayan ng damit. Kaya doon nyo pa napapansin. O na iba ko, napakita ko na sa inyo. Ayan mga kapatid. Kita ba? Kita ba yan? Ayan. Ito. Ito yung nakalagay sa laylayan. Kita? Yan mga kapatid. Yan yung tatlo na natitira na pag-asa ng mga tao. Mga kapatid. Ito po magandang palatuntunan natin ngayon. Ito minsan ito ay ang tatlong natitirang palatandaan na kinaroroonan ng kaligtasan. Tatlong palatandaan na kinaroroonan ng kaligtasan. Unahin natin mga kapatid yung isa sa pinakamahalaga, yung binanggit natin na ang solusyon sa lahat ng mga
kalukuhan na yan, mga pangdadaya na yan, ay yung magpalagay tayo ng tatak sa loob, mga kapatid. Dinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Mawawala yung mga kalukuhan. Sasabihin ninyo, ay bakit may anak ka ngayon nakakulong? Sabihin ng iba nakikinig yan. Ay naman may tatak sa loob. Yun nga mga kapatid, yun sa problema, wala pang tirintas. Kailangan kung may tatak ka sa noo, mayroon kang ganito, mayroon ka din tirintas mga kapatid. Pag may ganito ka na, ito yung last. At yun yung magpapahigpit. Magpapatibay sa'yo mga kapatid. Kung ikaw ay meron lang dito, wala kang tirintas, malaki ang posibilidad mga kapatid na maliligaw ka. Kailangan sikapin mo magkaroon ka nito, itong tatlong palatandaan ng kaligtasan at pagiging mabuti ng isang tao. Sino may ganito na? Ito yung palatandaan ng mga masunurin, mapagpakumbaba, at mapagkakatiwalaan tao. Itong tatlong tatak na ito palatandaan na ito. Kaya mo silang lukuhin, pero hindi kanila kayang lukuhin. Dahil ang mga mangluloko mga kapatid ay may kaparusahan na sa ngayon. Yan kasi pangluloko yan ay gawain masama. At lahat ng gawain masama o kasamaan, yan ay mauubos. Malilipol na yan mga kapatid. Kaya pagsikapan natin kung paano magkaroon ng ganito. Yan basahin na natin, nakala ko maikli tayo. Unahin natin yung Apokalipsis 7:3. Patungkol ito muna sa tatak sa noo, tanda sa noo. Apokalipsis o anong ibang banggit dito? Pahayag. Apokalipsis 7:3. Hindi ating nababasa, palagi nababasa, pero kailangan nating basahin na naman mga kapatid. Simulan natin yung sa 1 para mas malinaw. 7:1 hanggang 3. Ngayon, kung di ka pa kabilang sa mga ganito, mga kapatid, pagsikapan nyo na mapabilang kayo rito. Kung gusto nyo kayo'y matawag na mabuting tao. Basahin na natin, Apokalipsis 7:1 hanggang 3. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumisigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Kita no? Nakikiusap yung tinig na yun doon sa 4 na anghel. Na yung 4 na anghel na yun, sila yung binigyan ng karapatan na ipahamak ang lupa at ang dagat. Pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Yung 4 na anghel na yun mga kapatid. Alam niyo, ito yung dalawang ibig sabihin na ito. Ito
ito kasing isang kahulugan nitong apat na anghel. Ayan yung apat na Sabado sa loob ng isang buwan. Kailangan palagi kang pasok dun. Palagi kang present. Palagi kang nandun. Ano tawag doon? Yung kumbaga sa payroll ay yung daily mo ay naka-check palagi. Yung apat na Sabado sa loob ng isang buwan, kailangan palagi kang nandun. Pasok ka. Yun yung tinatawag na apat na anghel. Sa loob ng isang buwan, pag ikaw ay naka-attend sa apat na Sabado, kagaya ngayon mga kapatid, ika-apat na Sabado ngayon na naman, buwan ng February. Walang buwan mga kapatid na 3 lang ang Sabado. 4 ang ordinary Sabado. Ayun, kailangan nga lang, sabi dito ay huwag ninyong pahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. Kaya baga pinagbabawal na ng dinar yung mga punong kahoy pagputol dahil nakasulat niya. Kahit hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang alipin ng ating Diyos. Merong bilang ng matatatakan bago maipahamak yung lupa at ang dagat. Pag natatakan na itong bilang na ito, saka lang mapapahamak yung dagat at lupa. Kaya baga, di ba malinaw sinabi dito? Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Yun yung hangganan, hanggang sa matatakan. Kailangan matatakan muna bago maipahamak yung dagat at lupa. Kailangan matatakan muna yung mga alipin. Ayun mga kapatid. Kaya bago tayo simula dito, binanggit natin na may bagong langit at may bagong lupa. Dahil yung lupa at ang dagat, ang tubig ay mapapahamak. Papalitan talaga. Pag natatakan na yung mga alipin, natatakan sa kanilang mga noo. Ito ay at kami yung pangunahing bunga mga kapatid. Andito nga. Ewan kung malinaw sa iyo pagkabasa nila. Ito yung kailangan natin. Gusto nyo malaman yung bilang, kung ilan, yung dapat patatakan. Doon sa 4, malalaman natin. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ilan ang nakataas na sa sulat? 144,000 mga kapatid ang kailangan. Baka yung ibang nakikinig ngayon dyan, naku, huwag muna tayong magpatatak. Baka mapahamak na yung dagat at lupa. Baka yun iisipin niyo. Pero hanggat hindi nagpapatatak yung dapat matatatakan na sana. Patuloy yung matinding paghihirap na nararanasan natin. Ngayon, kung kayo magsasawa na sa klase ng pamumuhay natin ito, mga kapatid, lumapit na kayo rito, magpatatak na kayo. Para naman marating na natin yung pangako na bagong langit at bagong lupa, mga kapatid. Kung kayo nagsasawa na sa buhay na ito. Subukin naman natin na mamuhay sa bagong
langit at bagong lupa na nag-aantay sa atin. Hoy, nagsasawa na eh. Kaya nga ako nagpatatak na sa ama eh. Ang mamuhay dito sa sanglibutan, napaka, parang sakal na sakal yung mga dukha na kagaya natin. Kung dukha kayo na nakikinig, ay magkaparehas tayo, magkagaya tayo. Masyado kang sakal sa araw-araw. Sa barangay nga lang, ay hirap na tayo. Diba? Napakaraming trabaho sa ating barangay. Pero sa ating barangay naman, walang hanap buhay. Diba? Maraming trabaho sa anumang lugar. Pero yung hinahanap natin na ikabubuhay upang dagdag na kailangan natin sa araw-araw, ay wala tayong makakuha. Kundi taon-taon, bawat cropping, ang mga may utang, palubog ng palubog sa utang. Kagaya ko. Kasi hindi lang ako, marami dito sa ating mga kapatid. Kaya yung mga tao ngayon, kung para ng mga, anong tawag doon? Yung mga uod na naasinan. Yung mga uod na gumagalaw na gano'n ng payapa. Tapos budburan mo ng asin ay talagang galawan ng galawan. Hindi alam ko saan pupunta. Ayun na yung karamihan. Saan inaamoy kung saan mayroong pagkukunan. Nagsisipagdayo. Ay mga anak ko nga, kung nasaan tatrabaho. Ay taga rito tayo, asing gabi. Dito sana tayong tatrabaho sa ating lugar mismo. Kasi yung anak ko nasa ibang lugar. Ito tinagurian ating barangay, ating bayan, ating tahanan. Ay wala naman tayong mapagkikitaan. Mais lang na pag walang nagpautang ka, hindi ka na makatanim. Tapos, sabi sa Ilocano, kakaiso na agpautang, madingit at balintingula. Ay nag-interest yung mga inuutang. Kaya palala. Pahirapan mga kapatid. Diba? Kaya, ang solusyon, para wag na nating pahabain pa itong mga paghihirap na ito natin dito sa ibabaw ng lupa. Iyosang limutan. Magpatatak na tayo sa ating noo para mapunta na tayo doon sa bagong langit at bagong lupa, mga kapatid. Dahil itong lupa na ito at ang tubig ay talagang ipapahamak ng 4 na anghel na pumipigil. Hawak-hawak nila yung 4 na sulok ng mundo para wag bumuhos. 4 ang sulok ng mundo, mga kapatid. Hindi yan bilog. 4 ang sulok ng lupa. Hawak yan ng 4 na anghel. Nakita ko ang ibang anghel. Ayun, 4 na anghel, di ba? Nakalagay doon sa dos. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, nataglay ang tatak ng Diyos na buhay, na siya'y sumisigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaluubang ipahamak ang lupa at ang dagat. Binabantayan ng 4 na anghel, ng 4 na sulok ng lupa para huwag bumigay. Inaantay lang ng 4 na anghel na yun na matatakan yung mga alipin ng Diyos, mga kapatid. Hindi mapalad tayo dahil binigyan tayo ng ating Panginoong si Isa na magpapaliwanag patungkol sa bagay na ito. At andun pa sa 9, tapos na natin, di ba?
Doon sa 9:4 ng pahayag pa rin, Apokalipsis 9:4. Nung nakalan, 9:4. Yan, buuhin natin mga kapatid. Hanggang yung 1. Unahin natin yung 9:1. Buuhin natin hanggang 4 para mas malinaw mga kapatid. Tandaan nyo mabuti, itong ating pinag-uusapan ngayon na ito yung tatlong palatandaan o tatak para maligtas ang tao. Ito na yung naiwan ngayon mga kapatid. Ito na lang naiwan, hindi mga krus-krus na yan, mga ribulto na yan, wala dyan. Yung mga rosaryo na yan, wala dyan mga kapatid. Wala dyan ang kaligtasan. Ang patunay mga kapatid, tingnan nyo yung mga nadidisgrasyang bus, mga nadidisgrasyang jeep, motor, tingnan nyo, may mga rosaryo nakasabit. Ilan yung mga namamatay dyan sa umaasang ang rosaryo na yan ay kaligtasan. Mga picture-picture yung mga Birheng Maria ang sinasabi ninyo na ilan na ang naging anak. Unang anak nga ay ang ating Panginoong si Isa, tapos hanggang ngayon, Birheng Maria pa rin. Ano yung paniniwalang yun mga kapatid? Wala dun yung kaligtasan. Maling ang turo eh. Paano ka maliligtas sa maling turo? Isipin yung mabuti. Bakit mali? Dahil labag sa utos ng Ama. Paglabag sa utos, ibig sabihin mali. Kasalanan. Paglabag sa utos. Pag hindi pinag-uutos, yan ay kasalanan, mga kapatid. Yan ay kasuwailan. Yan ay isang uri ng paghihimagsik, mga kapatid. Ito, basahin na natin. Apokalipsis 9:1 hanggang 4. At humihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. At sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman. At napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal. At nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Kita niyo mga kapatid, yung mga kapahamakan ay may mangyayari at magaganap lamang sa mga walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ano nga nyo to mga kapatid? Uulit-ulitin pa ba natin? Kahit hindi na siguro, pwede nyo namang i-review na ulit-ulitin. At hindi ko na ulit-ulitin dito sa video na ito, pwede nyo namang ang tag doon, reverse ba tag doon? Pwede nyo ulit-ulitin sa pakinggan ito mga kapatid. Ayan, tandaan mabuti. Ang mapapahamak lamang ay yung walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Malinaw mga kapatid. Doon sa 22, Apokalipsis pa rin, 22:4. Ayan. Huli na tayo. 22:4. Apokalipsis, pahayag, 22:4. Unahin na naman natin doon sa 1 para mabuo na naman, mga kapatid.
22:1 hanggang 4. Puro kabuuan ng ating binabanggit para sulit ba? Yung sasabihin na ay putol naman, cut nila. Tanda nating mabuti, sinasabi natin na ito yung tatlong palatandaan na kinaroroonan ng kaligtasan at ikabubuti ng bawat magkakaroon nito. Tatlong palatandaan. Ito yung unang palatandaan pa lang ito na binabasa natin. Sa noo pa lang ito, mga kapatid. May dalawa pa. Nabasahin natin. Apokalipsis 22:1 hanggang 4. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig na buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. At sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang mukha. At ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Tanyo mga kapatid, napakalinaw. Ang mga alipin ng ating Panginoon ay may pangalan ng ating Panginoon sa kanilang mga noo. Maniniwala ba kayo dito o hindi? Ngayon, kung naniniwala kayo, sinapit na kayo dito. Magpalagay na kayo. Dahil dito lang ito ginagawa. Ang kamay lang nung may mga tirintas ang gumagawa nito. Ngayon mga kapatid, hindi ito pwedeng gawin nang walang tirintas. Sabi ko sa inyo, ngayon, nakakagawa lang nito, pinapahintulutan lang ng Ama na makagawa ng ganito, yung tatak, dahil ito yung mataas sa tatlong uri ng tatak, mga kapatid. Kaya nga ito yung nakalagay sa noon. Pag wala ka nito, alanganin pa rin, mga kapatid. Kumbaga sa bangka o barko, tagilid ka pa rin, mga kapatid. Itong nasa dos, may mahabang paliwanag ito. Ano naman? Doon sa 22:2 natin nabasa na. Sa gitna ng lansangang yaon at sa gitna at sa dako rito ng ilog, sa ibayo nito, naroroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Ito na ipaliwanag ko na noon, mga kapatid, at ulitin ko lang ngayon na ipaliwanag, ating sisingit lang. Ang ibig sabihin ng punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. Alam nyo na ito. Yung 12 bunga, mga kapatid, ng punong kahoy. Ang punong kahoy na ito ay yun yung isang taon. At ang bunga ng isang taon ay 12 buwan. At doon sa buwan na yun ay namumunga. Bawat buwan ay namumunga. Namumunga sa bawat buwan.
ang bunga ng isang buwan ay yung unang Sabat, mga kapatid. Yun yung bunga. Yun yung unang bunga ng punong kahoy. Yan ba, January, yung itong 2026, ang unang Sabado ay 3, di ba? Kalagay, nakasulat, nakalista sa kalendaryo. Yun yung unang bunga. Dito sa unang buwan. Yung ikalawang bunga, nandun din sa ikalawang buwan. 7, mga kapatid. Pizza 7. Yun yung Sabado. Doon, ha? Natapos na natin yung dalawang bunga. Kailangan kainin natin yan, mga kapatid. Kailangan makakapasok tayo. Kailangan naka-attend tayo dyan. Pag natapos mo yan, yung ilang taon na kailangan ay matitikman mo yan, yung 12 iba't ibang uri ng bunga. Kaya ang sabi dito ay namumunga ng 12 iba't ibang bunga. Diba, mga kapatid? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Diba, 12? 12 yung buwan sa loob ng isang taon. Yan, yung mga bago pa lang nakakarinig dito, mga kapatid. Buksan nyo ang inyong pangunawa. Namumunga ng, yan, malinaw na ang bawat Sabado ay mayroong unang Sabat. Iyon yung bunga ng punong kahoy sa bawat buwan. Yun yung unang Sabat. Kaya napakahalaga sa amin yung unang Sabado, mga kapatid. Hindi tayo nagluluto sa araw ng Sabat na yan, mga kapatid. Dahil yan ay banal sa ating Panginoon si Isaw. Hindi ka pwede magpaningas ng apoy dyan sa araw na yan. Pwede ka sa gabi, pero sa araw hindi pwede. Sa gabi pwede. Ngayon, sabi dito, yung dahon. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Alam niyo yung mga dahon. Kaya mapapansin ninyo, karamihan sa amin na ang damit na pag ganitong Sabado ay diba? Green. Yan ay palatandaan na dahon. Ayan, dahon tayo ng isang punong kahoy. Ng punong kahoy ngayon ay yan yung isang taon. Ay yung mga dahon. At ang bunga ay yun yung unang Sabat. Yun yung bunga. Tayo naman ay dahon. Kaya bakit tinawag na pangpagaling? Dahil makikita mo sa mga dahon kung ano yung tamang gawain, tamang salitain, mga dapat kainin, at tamang pag-uugali. Tamang asal. Dito mo makikita sa dahon, mga kapatid. Kaya lahat na magiging kaibigan ng mga dahon na ito ay matutulad din sa mga dahon. Dahil ang mga dahon na ito ay magagaling, mga kapatid. Hindi ito nang dadaya, hindi nang nanakaw, hindi nakikiapit. Yung mga dahon na yan. Sila ang nagtuturo kung ano yung dapat, kung ano yung tama. Bawal na bawal dito sa mga dahon na ito, mga kapatid, ang magsisinungaling. Dahil ang magsinungaling dito, gumawa ng masama dito, automatic may kaparusahan na darating sa iyo. Kaparusahan ka. Kaya tinawag ng pangpagaling dahil magiging matino ka, mga kapatid, pag naging kaibigan mo ito. Ang mga dahon na ito. Pangpagaling sa mga bansa. Unawaan niyo ang ibig sabihin nito. Itong salitang ito, 22, dos. Ayan. At ito pa, mga kapatid, Ezekiel, mahaba pala. Kala ko maikli ito, mga kapatid. Mahaba pala nung oras na tayo. 1 hour, 4 minutes and 40 seconds. Naku, mga kapatid, ay sa ano na lang muna natin ito, dugtungan. Dahil yung oras nga, mahaba. Pag inabot na kasi tayo ng mahigit siyang oras,
Tayo ay pinapahinto na natin. Kaya pag tinanong ko na yung oras, kinakalabit na ako ng Espiritu Santo. Yung oras, tingnan mo na, baka may isang oras. Lumampas na naman tayo ng isang oras. At sa susunod mga kapatid, sa uh, ikatlong bunga ng punong kahoy na ito, mga kapatid. Alam niyo, ibig ko sabihin, tayo nasa isang punong kahoy, tayo nasa isang taon. Tayong lahat ngayon. Ang buong sanglibutan, sakop ng isang puno ngayon. Nasa puno tayo dyan. At yung bunga nun, kailangan makain natin yan, yung unang Sabado naman. Ikatlong Sabado sa Marso, ay hindi pa medyo makita kung nasa yung Marso, malayo. Ano yung unang Sabado sa Marso? Anong 7 days. Sa 7 muli tayo magkikita-kita mga kapatid. Baka matapos natin ito. Itutuloy na lang natin ito sa susunod. Napakahalaga ito mga kapatid dahil ito yung tatlong palatandaan o tatak o marka ng isang tao na kinaroroonan ng pagiging mabuting tao. Siya ay alipin ng Panginoon at siya ay nasa kasiguraduhan ng kaligtasan mga kapatid. Ligtas ka pag naroon ka nitong tatlong tatak na ito. Ayan mga kapatid, sana subaybayan nyo ito dahil ito ay nasa unang palatandaan pa lang tayo at hindi pa natin natatapos. Mayroon pa tayo, sana tayong babasahin pang last dito sa unang palatandaan, yung Ezekiel 9, 1, 4 hanggang 11. Pero yung oras nandiyan na, inabutan na naman tayo. Hinihiling natin Panginoong Isa, kahit isang oras lang sana. Samahan niyo ako ng ating Panginoong Isa. Kahit isang oras lang. Ito, lumabas na naman tayo ng isang oras. Gustuhin ko man. Kahit sana, half day tayo. Hanggang alas 12, pwede sana tayo. Pwede tayo. Kaya nga lang kayo, kami naalala ko, baka hindi nyo natapusin dahil masyadong mahaba. Kaya putulin na lang natin. Dugtungan na naman natin sa susunod mga kapatid. Ayan. Samantala naman tayo maghiwa-hiwalay at muli tayo ay kikita-kita sa susunod uling Sabado sa ganitong ring oras at dito rin sa palatuntunan ito mga kapatid. Kaya sa inyong lahat ng mga walang sawa na nakikinig at sumusubaybay sa palatuntunan ito ng ating Panginoong Isaw Ama, saan man kayo naroroon, anuman ang katayuan ninyo sa buhay mga kapatid. Ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoong Isa o Ama at ang kanyang panganay na anak at kapayapaan ng biyaya ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. May kumukontrol mga kapatid. Pero hayaan nyo mga kapatid, huwag nyong pansinin yun. Importante na bigay sa inyo yung basbas. Dahil pilit kinukontra ng Diablo ito mga kapatid. Kung maaari nga lang, tahiin nyo yung bibig ko. Pero hindi mangyayari yan. Lumalaban tayo para maiparating natin sa lahat kung ano talaga yung tunay at kung nasaan ang kinaroroonan ng kaligtasan mga kapatid. Sa ngayon, parang napakahirap paniwalaan dahil sa katayuan ng inyong maliit na likod. Tayo nasa linya tayo ng mga dukha. At nasa dukha mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoong si Isa. Wala sa kayamanan. Dukha at mahirap lamang ang binigyan ng pangako na makarating sa kaharian ng langit mga kapatid. Kaya ang laman ng palatuntunan ito ay ating pahalagahan. Hanggang dito muna mga kapatid, pakinggan pa ninyo ang patutuo dahil ito ay kinakailangan ng bawat usapin o pinag-uusapan. Mayroong kinakailangan patutuo o patunay mga kapatid.
Mabuti kung itaas ang ating kamay ay ang mawawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Kaya kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng pulido ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang pangalan na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo, na natatanging gawain at ang pangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi, na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat pagkakatiwalaan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa.